Nga lang. Magandang umaga o magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Cyrex J.D. Fernandez. Ito lang kayo nga pala sa inyo. Ang tatlong bansa na ito na i-differentiate ang differences and ang similarities ng gender roles sa iba't ibang bansa o sa tatlong bansa na ito. Ginamit ko nga pala ang triple Venn diagram upang malaman nyo ang differences and similarities. Mga bansang ito ay ang New Guinea, Africa at Kandurang Asya. Magsimula muna tayo sa New Guinea. Ang kalakihan ay nakatuon sa ritual, digmaan at pampolitikang kapangyarihan. Ang kabayanan naman ay nakatuon sa pagsasaka at sa tahanan. Which means sa New Guinea pa lang ay mabalalan nato na mas bugat gid ang ginabuhat sa mga kalakihan. Like, pagprotekta silang kultura, pagprotekta sa kanilang lipunan, and pag-abot sa mga pangpolitikal na kapangyarihan. And ang mga kabayan naman ay pagsasaka, paglikom ng paglipon ng pagkain at pag-alaga ng mga bata. Sa Africa naman ay malakas ang papel ng komunidad at tribo sa pagtukoy ng gawain ng babae at lalaki. Ang kalakihan ay kaniriwang mandirigma, maangaso o pinuno ng tribo. Which means Africa is mas taas ang opportunity ng mga kalakihan na maging pinuno ng tribo. And ang mga lalaki naman is mas nakatuon sila sa pangunguso bilang magdirigma sa protekta ng kanilang kultura o kanilang mamayanan at pangaso upang meron silang makain. At mga kababayan naman ay bilang magsasaka at tagapasa ng kultura. Ang gabanin ng mga kababayan ay tagapagsaka upang meron silang makain tulad ng mga gulay at kanin. At tagapasa ng kultura upang ang kultura nila ay maipasa ito sa bagong henerasyon. At mabasa natin dito ang pagtukoy ng gawain ng babae at lalaki. Ibig sabihin, taas kayo ang papel ng komunidad ng tribo at pagtukoy ng gawain ng mga babae at lalaki. Ibig sabihin sa Africa is pantay ang gawain ng mga lalaki at babae. Likewise sa New Guinea na kalakihan lang mas naitrabaho, pero sa New Guinea ang lalaki lang ang pinakabugat na naitrabaho tulad ng pagprotekta, mandirigma o pangaso, iba pa. Tulad sa Africa na may gapanin ng mga kababayan na ikalat o mas iaral sa mga kabataan o bagong henerasyon ng kanilang kultura. Dumako naman tayo sa Kandurang Asya. Sa Kandurang Asya ay malakas ang impluwensya ng reliyong Islam, Hinduismo at Christianism. Ang kalakayan ay karaniwang pinuno ng pamilya at tagapagtaguyod. Sa Kandurang Asya is malakas ang reliyon dito ay mas napaloob dito ang Islam at Kristyanismo. And pagkabot naman sa Kandurang Asya is mas nagtataguyod talaga sa pamilya, which mean ang kalalakihan. At mga kababayan naman ay tagapangalaga ng mga anak at ang tahanan. At dumako naman tayo sa similarities, din nasabi naman natin ang differences. Ang similarities ng New Guinea at Kandurang Asya, may malinaw na limitasyon sa gampanin ng babae at lalaki. May nasahang ugali ayon sa kasarian. Which means, ang babae at lalaki na sila iba't ibang gampanin. Tulad nga sa New Guinea, ang lalaki, ang mga mandirigma, at ang lalaki lang nakatuon sa ritual. At sa Kandurang Asya naman ay sa mga lalaki ang tagapagtaguyod ng pamilya. May iba't iba siya na nagampanin ang mga babae at lalaki. At may inasahang pag-uugali ayon sa kasarian. May iba't ibang ugali, like sa panato karon, babae taas pride, lalaki na mainit ang ulo, ganun. Similarities ng Africa at Kandurang Asya. Kalalakihan ang madalas may kapangyarihan sa politikal. Which means, pag-abot sa Africa o Kandurang Asya, ang mga kalakihan ang mas taas pag-abot sa politician or
tagapagtaguyod ng lipunan or ang isang komunidad. Ibig sabihin, pag-abot sa how to manage ang isa ka bansa o isa ka lugar, mas nakataas ang mga kalakihan sa pagtaguyod ng isang bansa. At tumako naman tayo sa New Guinea at ng Africa. Tradisyonal at kulturang nakaugat sa ninuno ang gender roles. Malaki ang papel ng kasarian at ritual at seremonya. Ang similarities ng New Guinea at Africa is mas nakatuon sila sa ritual, which means nakatuon sila sa mga tradisyonal nila na gitudlo silang mga ninuno. Kung mga ilang sapod kung ang tradisyonal na kulturang nakaugat sa ninuno ng gender roles. Ibig sabihin, mas nakafocus sila sa mga ipangtudlo silang mga ancestors kung saan nila pagtrato ang bawat isa, kung saan pagtrato sa babae, kung saan nila pagtrato sa lalaki. Malaki ang papel ng kasarian sa ritual at seremonya. At dumako naman tayo sa tatlong lugar na ito, ang similarities ng tatlong lugar na ito. May tradisyonal na papel ang kasarian. Ang pamilya ang sentro ng lipunan. Unting-unting nagbabago ang gender roles dahil sa modernasyon at edukasyon. Alam naman natin sa mga bansang ito ay nag-iiba talaga ang gender roles, lalo na sa panahon natin ngayon na mas nakatuon na sa modernisasyon o modernisasyon. Ibig sabihin, dahil nga sa edukasyon dahil nga sa pag-angat ng edukasyon is mas nalalaman natin ang totoo. At dahil nga sa edukasyon is mas nalaman natin na kailangan natin ng gender equality. Ibig sabihin pagkapantay-pantay na hindi lamang lalaki lamang ang mamumuno sa isang bansa, hindi lamang kalalakihan ang tagapagtuguyod ng pamilya. Ang New Guinea, Africa at Kanlurang Asia is itong tatlong bansa na ito ay I think nagbago na ang ilang gender roles compared to sa una na lala pa kayo, mas kinabaliwala nila mga babae babae lang tao. But in our generation na mas ginatagaan opportunity ang mga babae na magdagan bilang politician, ihatag ilang voice kung silang gusto, and tagaan sila papel pag-abot sa pamilya, kung tagaan sila opportunity kung paano pagtaguyod sa isang pamilya. Sigdi ay mga babae ra ay ang kailangan nato sa atong panahon karon upang ma-resolve atong mga problema, like atong mga problema karon pag-abot sa pamilya, financial problem and other. Pag-abot sa bansa like corruption, kabalo kung sigdi ay mga babae ra na politician na maka-solve sa atong mga and wala niya akong ma-discuss for now this gender roles sa Karina, tatlo ka lugar. And mo lang ni, salamat.